Imagine niyo yun, kung gaano kaswerte at isa pang swerte. Bakit ba naging global superstar si Pacquiao? Tanong nyo kung bakit. Tinalo niya si De La Hoya. Eh paano sila naglaban ni De La Hoya? Nagalit si De La Hoya eh. Pumirma na sa kanya, pumirma pa kay Arum. Sa galit ni De La Hoya, gusto niyang bugbugin sa ring. Eh nakita na matchmaker. ah, magandang pagkaperahan to ah. O minat sila. Binugbog niya si Oscar De La Hoya. Global superstar. Alam niyo yun mga kapatid. Yung mga swerte. Ha? Yung mga swerte. Mamamonetize din dyan. Pag magaling ka na, marami pong magaling na hindi swerte. Di ba? Yun yung pagkakaiba nila ni Pacquiao. Eh sila Crawford, tsaka si Spence, parang kasing gagaling na ni Pacquiao yan si Crawford. Si Crawford tsaka si Pacquiao, parang magkasing galing na yan nung prime nila eh. Pero kulang sa swerte. Kulang sa swerte si Crawford, kaya hindi naging global superstar. Yun yung sinasabi natin. Boss, yung singer na si Roland Abante. Si Bunot ba? Ano na nangyari ron? Sana sumikat siya sa ano, no? Sana sumikat siya dun sa anong tawag doon? Amerika, no? Maging singer talaga siya, yung bigyan siya ng mga ano, pagkakataon. O kaya maging katulad siya ni Arnel Pineda, no? Ano siya ng ano, banda. Anong nga ka? Sinatyaga ko nga to kahit $3. $3 lang kinikita natin dito sa boxing. Injured tapos pauwi na siya ng Pinas si Pacquiao nung time na yun. Maabot yung Kuya Badong, Boss Mads, prediction nyo sa Canelo versus Munguia. Siyempre Canelo yan. Pero ako po, sana ang panalangin ko lang. Eto sana magkatotoo. Ang panalangin ko, sana matalo yan si Canelo para gumanda yung boxing. Biruin mo, pag matalo yan, mandatory ni Munguia si Benavides, di ba? O, magagandang laban. Masyadong choosy kasi sa laban si Crawford kaya walang naswertehan na laban para maging global superstar. Sobrang ingat. Ayaw ng mga boxing fans ng mga cherry picker. Hindi, talaga totoo lang. Para ka maging superstar sa boxing, kailangan may talunin ka. No? O, bakit ba naging superstar yan si Marco Antonio Barrera? Tinalo niya si Nasim Hamed eh. Tapos, bakit naging superstar si Morales? Tinalo niya si Barrera. Nag-trilogy sila. Hindi ko alam kung sino lamang sa kanila. Napanood ko yung trilogy niyan eh. Di ba? Tapos si Pacquiao, tinalo niya si Morales. Morales, tsaka si Barrera. Yung mga superstar sa weight niya. Tapos umakyat siya ng weight. Kaya yung mga nagsabi na sana pala hindi nilagpasan ni Pacquiao yung ibang weight. Kung hindi niya nilagpasan yun, hindi siya tumalon kay De La Hoya, hindi siya global superstar. Yun po yun eh. Kaya ano po yan, masaya na po kayo dapat na si Pacquiao 8 division. Ang hirap nang habulin nun. Gusto nyo pa maging 10 division. Hindi po kinakailangan. Kasi kung lahat yan, hinakbang-hakbangan niya, kung lahat yan, isa niya maging champion, hindi po siya magiging global superstar kung yun po target niya. Siyempre yung tatargetin mo, malaking pera, malaking pangalan. Diba? Eh yung record, kailan lang natin naisip na may record pala si Pacquiao. Actually, nag-enjoy tayo nung panahon niya. Nag-enjoy tayo tuwing may laban. Tumitigil nga ang lahat eh. Biro lang Kuya Badong, mas madaming viewers yung naglalaba sa ilog. Wala tayong, kahit maglaba ako sa ilog, hindi pa pwede. Ikaw Neneng. Ikaw ang paglalabahin ko. Tapos bubuhusan kita mayat maya. Si Rod siya nagsabi kay Arum na ilaban si Oscar kay Pacquiao.
Kasi naging trainer ni Oscar si Roach. Nakita niya hirap sa mabilis na kalaban si Oscar. Kahit maliit yung naka-sparring na outback si Oscar. Di ba? Boss Bads, munti ka na palang naglaban si Pacquiao at Mayorga. Hindi po. Wala po ako nabalitaan. Kasi nasubaybayan ko po talaga eh. Lahat po sila, real talk sa mga hindi po umabot kay Pacquiao. Lahat po yan gusto nila makalaban si Pacquiao. Lahat hinahamon si Pacquiao at that time. Hindi naman po lahat pwedeng labanan ni Pacquiao eh. Siyempre kung saan lang siya kikita. Hindi po yan lahat. Is either bata sila ni Bob Arum. Okay na kailangan muna nilang pumirma kay Bob Arum ng 2 fight. Parang ganoon eh. Kaya ang ganda po ng ginawa ni Bob Arum. Kasi at that time may exodus lahat ng mga boxer papunta lahat ng Golden Boy. Naawat po yan ni Bob Arum. Lahat ng superstar nasa Golden Boy na. Naglikasan sila eh. 2 pa lang nun eh. Top Rank tsaka Golden Boy. So naglipatan. Napanatili niya si Pacquiao. Si Pacquiao ngayon yung naging ano niya. Ang galing eh. Pati po yung mga superstar ng Golden Boy. Nakikipagkontrata kay Arum kasi si Arum ang ano eh. Siyempre si Mayweather may sarili yan. Pero hindi po siya yung, ang Mayweather promotion at that time, Mayweather lang talaga. Siya lang talaga yung pinopromote. Ngayon na lang yan, nagkaroon na ng mga iba. Okay, Boss Bads mo, yan. Ang sayang ay si Spence, nag-inarte pa. Correct. Yun pagkakataon. Pucha, wala yun. Injury na yun. Ano kung ngayon kung mabulag ka, kung nanalo ka naman, di ba? Dapat passing of torch sana yun. Si Ugas di naman knockout kaya nakalimutan agad. Tsaka wala pong si Ugas kasi, parang parang kay Muhammad Ali si Trevor Berbick. Kahit siya, tinalo niya si Muhammad Ali. Napanood ko yun. Kung di ako nagkakamali, yun na yung huling laban ni Ali. Wala eh. Wala na si Ali at that time. Greg C. Si Larry Merchant ang nagsabi kay Bob Arum na paglabanan sila. Natawaging dream match. Parang pinagtawanan pa si noon eh, di ba? Pinagtawanan pa si Larry Merchant nung inano niya yun. Nung pinalutang niya yun. Parang nakakatawa. Liit ni Pacquiao eh. Sino po ba magaling na promoter, Boss Buds? Pinakamagaling sa akin si Bob Arum. Kasi lahat sila kay Bob Arum eh. Kita nyo ito ang bakit pinakamagaling para sa akin. Yung laban ni Chopimo Lopez tsaka ni Loma. Chopimo Lopez tsaka si Lomachenko. Hindi niya pinay-per-view yun. Kahit pwedeng pang pay-per-view. Bakit? Gusto niyang i-promote si Chopimo Lopez eh. Kita niyo nanood doon. 4 million ang nanood. Kasi free TV. Hindi naman free. Yung kumbaga ESPN eh. Yun po yun, no? Yung may mga risk kang ganun. Hindi ka kikita ngayon. Hindi tayo kikita. Parang sponsor lang, abonado pa. Kasi babayaran niya rin ng milyon yung dalawa na yun. Pero yung na-create mo naman na superstar si Chopimo Lopez, no? Nagkaroon ng maraming following. Iba yun. Ibang diskarte yun. Hindi, mahirap yun. Mahirap tibagin yung mga diskarte ni Bob Arum na ganun. Bob Arum. Announcer lang si Merchant, si Roach na nagbigay na ideya kay Arum na pwedeng manalo si Pacquiao kay De La Hoya. Wag nyo nang pagtalunan niya. Nakaraan na yan. Pwede nyo naman i-search yan. Boss Bads, baka labanan ni Canelo si Zurdo Ramirez sa cruiserweight. Baka malabo yung laban kay Benavides. Siyempre, alam mo naman yan si Canelo, di ba? Yung dahil lumalaban siya sa 3-weight division, pag dinagdag niya pa yung cruiserweight, di ba? Pwede. May sarili ng promotion si Tank Davis. Meron na ba? Good for him. Kasi malaki din eh. Ang alam ko na pupunta sa promoter, 30% kagad ng kita mo. Imagine mo yun, 30%. Swerte sa Pacquiao. Swerte talaga. Biruin mo, dalawa yung... Eto, walang aamin nito, no? Pero, bakit nagko-combine sila? Kasi nag-deal na lang si... Tignan nyo,
nakadagdag pa to sa popularidad ni Pacquiao eh. Dahil dalawa pinirmahan niya, una nagalit sa kanya si De La Hoya, ikalawa, syempre negosyante rin si De La Hoya eh. Kaysa alam nila yan eh, pagka dinimanda niya si Pacquiao, tatagal lang, pareha silang di kikita ni Pacquiao. Kaya nakipag-deal na lang, nag-deal sila ni Bob Arum eh, na si Bob Arum ang lead promoter, may cut na lang si De La Hoya. Walang kumikita si De La Hoya sa laban ni Pacquiao. Mas malaki nga lang kinikita ni Bob Arum. Iba kasi si Bob Arum, ito pa ang kinikita ni Bob Arum ha. Wala po to sa books. Bakit po lagi si Bob Arum sa Las Vegas? Bakit si Pacquiao lagi sa Las Vegas? Ang isa pang kita ng Las Vegas kay Pacquiao, yung kumikita po yung buong Las Vegas pag may laban si Pacquiao. Kasi ang dami pong pumupunta ng Las Vegas, yung mga Pilipino na mga businessman, mga politician, Pilipino sa iba't ibang lugar sa ano. Nagkaroon ng Pacquiao formula si Bob Arum eh. No, paglalaban si Pacquiao, puno lahat ng hotel sa Las Vegas. Lahat as in lahat. Hindi ka naman pupunta ng Las Vegas ng ano lang eh, ng isang araw lang. Ano yan, Araneta Coliseum na pagkatapos ng laban na Hinebra, uwi ka na. Hindi po ganun. No? Ang laki po ng kita riyan ni Bob Arum. Siyempre, walang aminin yan. Hindi mo makikita yan kung saan napupunta yan. Pero kausap niya yung asosasyon ng mga hotel dyan. Yun yung ano, yun yung malakas talagang kita ni Bob Arum. Magbibigay sa kanya, puta, ang laki negosyo ni ni Pacquiao eh. Kaya niya nga sinign up to si Naoya Inoue. Ito ang kanyang magiging bagong Pacquiao sana. Kada may laban si Naoya, yung mga mayayaman sa Japan pupunta ng Las Vegas, yung mga Japanese American pupunta ng Las Vegas, mapupuno yung hotel, ganun yan eh. Kaya niya sinign din si Tyson Fury. Ganun din yung ideya niya. Mga taga UK pupunta ng Vegas. Ayan, kikita na naman yung Vegas. Yun, ganun yung promotion ni pati business. No? Pati business ng lugar niya sa Las Vegas. Kaya hindi lang po yung simpleng pagpo-promote po ng boxing. Pati po yung business ng Las Vegas. Malaking tulong si Bob Arum dun.